We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Pagtilapon ng lalaking nakamotorsiklo at pagtaob ng tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Sa pool sa CCTV. Iligal na pagparada ng mga sasakyan sa ilang barangay sa Dagupan City. Problema ng poso. Welcome to the graduation ceremony. 6 na taong gulang na kindergarten pupil. Hinangaan ng kumpiyansa at galing sa kanyang graduation message. At ating pagsaluhan ang giant paella a la Cordillera. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Sa video, kitang banayad pa ang lagay ng trapiko sa National Highway sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan nang biglang tumilapon ang motorsiklo at sakay nito. Ang tricycle naman tumaob. Ayon sa Barangay Council, parehong patungo sa bayan ng San Fabian ng dalawang sasakyan nang mag-overtake ang driver ng motorsiklo at tamaan ang gulong ng sidecar ng tricycle. Nagtamo ng mga sugat ang driver ng motorsiklo at tricycle, maging ang mga sakay nito. Nagkasundo naman daw ang mga sangkot sa aksidente. Kung umuulan na ganyan is konting lang man ang pagdadrive. Pag magmamadali, ang nyo, may pamilya kayo na naghihintay sa inyo para makauwi kayo ng maayos. Problema ng Public Order and Safety Office ang iligal na pagparada ng mga sasakyan sa ilang barangay sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, katuwang ng mga barangay official ang Public Order and Safety Office para ma-resolve ang problema sa illegal parking sa iba't ibang barangay sa Dagupan City. Sunod-sunod na request mula sa iba't ibang barangay ang natatanggap ng Public Order and Safety Office sa Dagupan City. Nais ng mga opisyal ng barangay na maisyuhan ng citation ticket ang mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Malinaw kasi itong paglabag sa illegal parking. Ilinisin yung mga illegal parking sa mga barangay sa mga barabarangays is sa isang araw nakiklear namin. Pero pagkalipas ng ilang araw naman is bumabalik naman din sila. Sa bahagi na ito ng Don Jose de Venecia Road sa Barangay 1, lantaran ng mga pribadong sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang natitirang espasyo, tinayuan pa ng mga sampayan ng damit ng mga residente. Kaya pahirapan ng pagdaan ng mga sasakyan. Last month, nagkaroon kami ng operation ng road clearing. Malinis yung kuwan. Ayun nga, pagkatapos after nandyan na naman sila. Ayon sa mga opisyal ng barangay, regular ang kanilang road clearing operation. Pero ang problema, paulit-ulit ding lumalabag ang ilang motorista. Mahirap din. Kasi kung walang mahanapan ng paradaan, siyempre gigilid kami sa pwedeng maparkir ng sasakyan na to. Ang nakikitang solusyon ng POSO para tuluyang matuldukan ang issue sa illegal parking sa barangay ay magpasa ng sariling ordinansa na nagbibigay kapangyarihan sa mga opisyal ng barangay na mag-issue ng citation ticket at pagmultahin ang mga lumalabag sa illegal parking. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon dito sa aming kinaroroonan sa Barangay 1. Yung kinatatayuan namin, Chris, ay 2 lanes na kalsada. Pero kung iyong papansinin, sa aking likuran, Chris, yung isang lane ng kalsada ay meron na diyang mga nakaparada na mga sasakyan. Actually, karamihan dyan mga sasakyan ng mga negosyanteng umaangkat o nagbebenta ng isda sa Magsaysay Fish Market. Habang ilan naman dyan ay mga sasakyan ng mga residente mismo dito sa lugar.
Doon naman sa kabilang side, Chris, ng kalsada ay kung papansinin natin meron ng extension ng mga bahay. Kaya yung mismong daanan, halos isang sasakyan na lamang yung magkakasya. Hindi na po pwede yung magkakasalubong ng mga sasakyan. Dahilan para mahirapan syempre yung mga motorista na makadaan dito sa lugar. Well, tuloy-tuloy, Chris, yung coordination ng barangay official ng Barangay 1 sa DILG, sa Public Order and Safety Office, ganoon din sa May City Engineering para naman doon sa mga nakaschedule pa na road clearing operation ng sa ganoon ay masolusyonan nga yung problema sa illegal parking dito sa kanilang lugar. Samantala para naman sa ibang mga barangay, tuloy-tuloy din yung kanilang coordination sa POSO at maging sa mga kinauukulan para naman sa patuloy pa na road clearing operations na ikakasa sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Gumuho ang bahagi ng ginagawang tulay sa Pinili, Ilocos Norte. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Gab de Luna. Dahil sa naranasang magdamag na pagbuhos ng ulan, gumuho ang bahagi ng ginagawang tulay sa Kabaruan, Pinili, Ilocos Norte. Sa post ng MDRRMO, pansamantalang ipinagbawal ang pagtawid ng mga mabibigat na sasakyan. Nagdulot naman ito ng pangamba sa mga residente dahil baka raw magtuloy-tuloy ang pagguho ng tulay. Malaking abala rin ito dahil kinailangan pang umikot ng malayo pauwi sa kanilang mga tirahan. Kinaumagahan, pinahintulutan ding dumaan ang lahat ng klase ng sasakyan. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang DPWH 2nd District. Dapat makasada ka amaksyonan nga sigo dayta aka. Siyempre, bangir na ka kuan madipay mabalin nga mga mapagnaan. Makano makiskisayan data ka makawawan ti makalasat nga lugan ita. Natumba naman ang isang puno sa bahagi ng kalsada sa Badok, Ilocos Norte dahil sa malakas na ulan. Makikita sa video na nagdulot ito ng mabagal na daloy ng trapiko kung saan pansamantalang ginawang one-lane passable ang kalsada. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ng LGU at ang DPWH. Itutuloy na rin ang pruning o pagtabas sa mga punong kahoy sa gilid ng kalsada na posibleng maging road hazard tuwing may sama ng panahon. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Nabulok at nalanta naman ang mga tanim na sili sa Calasiao, Pangasinan. Alamin ang detalye sa report ni Russell Simorio. Makikita sa likod ng Barangay Hall ng Macabito, Calasiao, Pangasinan ang taniman ng sili at iba pang gulay. Pero kapansin-pansin na nalanta at nabulok ang mga tanim na sili. Ayon sa punong barangay na isa rin sa mga nagtanim ng sili, hindi ito naani agad dahil mababa noon ang farm gate price. Hinintay nila ang magandang prasyuhan ng sili pero nauna itong nasira ng matinding init. Ay, hindi na pwedeng harvestin yan dahil sira na. Yung iba, pwede pa pero pinapakuha na lang dito sa amin. Isa na rin yun. Mainit. Kaya nalanta na. May tanim pang patola na ipinapamigay na sa mga residente bago pa man masira. Hindi naman daw nalugi ang mga magsasaka dahil makailang beses din silang nakapag-ani bago masira ang pananim. Pinabayaan na yung kukuha nun yung gustong kumuha. Pinabayaan na kaya tulad ng yung patula. Patapos na rin. Samantala, sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nananatiling matatag ang supply ng lowland at highland vegetable sa bansa sa kabila ng epekto ng mga pag-ulan. Pati mga pampalasa gaya ng sibuyas, marami pang nakaimbak sa mga storage facility. Yung nasa cold storage, nasa 24 to 33 pesos yung puti. Yung red is 53 to 60 pesos. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Aprobado na ng Toll Regulatory Board ang second phase ng toll adjustments ng North Luzon Expressway. Magiging epektibo ang nasabing toll increase simula June 4, 2024. Sa ilalim ng bagong toll matrix, may fare increase para sa mga motorista na biyaheng Balintawak, Caloocan City hanggang sa Marilao, Bulacan. Nasa 5 pesos ang itinaas sa singil para sa mga Class 1 vehicles tulad ng mga regular na sasakyan at SUVs. May toll adjustments din na ipatutupad para sa mga bebiyahe sa pagitan ng Metro Manila at Mabalacat City, Pampanga.
Magtataas ang end-to-end toll fees ng 27 pesos para sa mga Class 1 vehicles, 68 pesos para sa mga Class 2 at 81 pesos naman para sa mga Class 3 vehicles. Ayon sa NLEX, ang toll increase ay makatutulong sa pagpapatupad ng mga infrastructure at enhancement project sa expressway. Samantala, hinangaan ang 6 na taong gulang na kindergarten pupil sa Alicia Isabela sa kanyang graduation message. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Good afternoon, everybody. To our beloved IDSS. Kinagiliwan ng netizens ang 6 na taong gulang na si Maverick Cyrus Pelayo o Mavi sa kanyang graduation message sa kindergarten. Sa harap kasi ng mga guro at bisita, bibo sa pagbigkas ng Ingles si Mavi kahit walang binabasa. And on behalf of my friends and classmates, we welcome you all to this wonderful event. My kindergarten and school year helped me grow braver, smarter, kind-hearted, and more grateful. Bukod sa kanyang kakitaan, marami ang bumilib sa kanyang heartfelt message ng pasasalamat sa mga guro, classmate at magulang. Umabot na sa 6 million views and counting ang video ni Mavi. Sa Nueva Ecija, 10 senior citizen na edad 60, 70 at 80 ang nagtapos sa elementary at high school. Kabilang ang parehong 80 anyos na sina Lola Laureta de la Cruz at Lola Lolita Simbulan na nagtapos sa elementarya sa ilalim ng alternative learning system. Kahirapan ang dahilan kung bakit hindi raw sila nakakuha ng formal na edukasyon. Kaya nang mabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa ilalim ng ALS, hindi raw sila nagdalawang isip. Bukod sa diploma, pinagkalooban din ng mga medalya ang mga nagtapos na senior citizen bilang Model of the Youth Award. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasisira raw ang ilang street lights sa Barangay 1, Dagupan City dahil daw sa mga itinataling string line ng mga dumadaong na fishing vessel. Tutukan sa report. Hindi bababa sa 10 buli-buli o fishing vessel ang nakadaong sa Magsaysay Fish Market and Landing Center sa Pantal River sa Dagupan City. Mahigpit ang monitoring ng mga opisyal ng Barangay 1 sa mga dumadaong na buli-buli sa lugar. Nakasanayan na kasi ng mga mangingisda na itali ang string line ng fishing vessel sa street light at maging sa mga nakatayong railing sa lugar. Ang problem ko lang dyan naman sa kanila, yung pangtatali nila ng bangka nilang malaki. Pero alam mo na ang barko, gumagalaw-galaw yan. Mamaya may hila, masira na naman. Personal nang kinausap ng punong barangay ang kapitan ng buli-buli. Pero may ilan pa rin daw na hindi sumusunod sa pakiusap ng mga opisyal ng barangay. Para hindi yung bangka agos papunta doon sa gilid. Para hindi makapang-presya ba doon. Pag walang talian kasi makukuha ng mga bangka doon sa mga bahay. Inirekomenda ng punong barangay sa mga mangingisda na gumawa ng pwedeng pagtalian ng string line ng kanilang fishing vessel sa landing center para hindi masira ang kanilang mga street light. Tutugon naman daw rito ang mga mangingisda. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, may panibagong bagyo na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa kanlurang bahagi yan ng Northern Luzon at ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansang pumasok sa PAR o magkaroon ng direktang epekto sa bansa. Hinahatak nito ang habagat papalayo sa bansa kaya kasalukuyan tayong nasa monsoon break. Gayunpaman, posible pa ring magpaulan ang frontal system at localized thunderstorms. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Cagayan at Nueva Ecija. May posibilidad din ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Patay ang 2 katao habang 2 iba pa ang sugatan sa salpukan ng motorsiklo sa Palawig, Zambales.
Yan ang tinutukan ni Russell Simorio. Nasawi ang dalawang rider matapos magsalpukan ng minamaneho nilang motorsiklo sa Salaza Bridge sa Palawig, Zambales. Sugatan din ang dalawang angkas ng isa sa mga rider. Ayon sa pulisya, walang headlight ang isang motorsiklo. Mabilis din daw ang patakbo ng mga rider. Patay rin ang isang rider matapos sumalpok sa pampasaherong bus sa National Highway sa barangay Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Nakatakdang mag-usap ang pamilya ng biktima at ang driver ng bus. Nasawi ang 26 anyos na guro na si Junie Mar Danzalan matapos maaksidente sa bypass road ng barangay Waig Daya, Candon City, Ilocos Sur. Matinding sugat sa ulo ang tinamo ng biktima matapos dumausdos at bumangga sa railings ng kalsada. Sumemplang umano ang motorsiklo ng biktima dahil sa naranasang pag-ulan. Kasi ng doktor dito ay nung ilalagay niya yung oxygen sa bibig ng biktima, pinaamoy niya po ito na amoy alak talaga. Sugatan ang driver ng kotse na nakaparada sa outer lane ng Provincial Road ng San Vicente, Ilocos Sur matapos masalpok sa likuran ng isang SUV. Ligtas naman ang driver ng SUV na napag-alaman ng PNP na nakainom nang mangyari ang insidente. Sasagutin umano ng driver ng SUV ang gastusin sa pagpapaayos ng nasirang bahagi ng sasakyan. Russell Simorio, One North Central Luzon. Pondo ng mga barangay at SK binusisi sa committee hearing ng Sangguniang Bayan ng Mangaldan. Sundan sa report ni Joan Punsoy. Sa 30 barangay sa Mangaldan, Pangasinan, tanging ang barangay Tebag lamang ang aprobado na ang 2024 budget. Dinidinig pa ng Committee on Appropriations and Ways and Means ng Sangguniang Bayan ang budget proposal ng natitirang 29 na barangay. Kabilang sa kwestiyon sa committee hearing ang paglalaan ng 30,000 pesos na pondo ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Salay para sa distribusyon ng pills at kondom. So sa tingin namin, kung maa-allocate nila ito sa iba pang mas makabuluhan at mas magagamit ng mga constituents ng mga proyekto, ay doon siguro mag-a-agree o papayag yung ibang mga kasamahan natin. Dahil tinitingnan natin kung ito nga ba ay naaayon din sa batas. Kung ko kasi yung mga iski kasi, nagkukopyahan sila. O kaya ganon sa ibang barangay, ganito yung ginawa ko, approve naman, sabing ganon. Kaya ganon na lang siguro ba, parang kinopya ba? Kami, hindi kami content approve kasi mantakin mo, mga kabataan pa yun. Maging ang paglalaan ng 100,000 pesos na pondo para sa sports program sa loob lamang ng isang buwan. Question din, hindi na nagpaunlak ng panayam sa kamerang SK Chairman pero binago na raw nila ang kanilang programa alinsunod sa rekomendasyon ng komite. Mahalaga na ma-allocate ng tama yung budget kasi ito ay nanggaling sa tax ng tao. No? Ibig sabihin, kailangan makabuluhan at talagang kinakailangan ng constituents nila yung paglalaanan ng pondo nila. Napaka-importante umano ang pag-aproba sa mga pondo ng barangay para sa implementasyon ng mga proyekto. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Simultaneous showdown inspection isinagawa ng Ilocos Norte Police upang matiyak ang kahandaan sa panahon ng kalamidad. Narito ang report. Nagsagawa ng pagsasanay at evaluation ng mga pulis ng Ilocos Norte Police Provincial Office para matiyak ang kanilang kahandaan para sa pagdating ng mga kalamidad at sakuna. Bahagi ito ng simultaneous showdown inspection sa disaster response equipment capabilities. Isa-isa ring ininspeksyon ng mga rescue equipment ng PNP na makatutulong sa pagresponde tuwing may bagyo. Ayon sa INPPO, walang kakulangan sa mga kagamitan na kanilang kakailanganin sa pagresponde. Nasa na po tayo, season ng pag-ulan po, kaya dapat po nakikita po natin na dapat na nating ihanda at i-check kung ano yung capabilities ng kapulisan po para magkaroon po tayo ng safe and secure na province po during the rainy season po. Bukod sa inspeksyon, kasalukuyan ding nagsasagawa ng WASAR o Water Safety, Rescue and Survival Techniques Training ang INPPO upang matiyak na nakahanda ang buong hanay ng PNP sa lalawigan. May mga ongoing trainings pa rin na kami to address yung pong rainy season po natin. Gab De Luna, One North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Sumabak sa tennis lessons sa mga bata sa San Nicolas, Ilocos Norte bilang bahagi ng programa ng Congressional Office.
Malaking tulong daw ito sa pagpapanatiling malakas ang pangangatawan ng mga bata ngayong bakasyon. Mga veteranong tennis player daw ang magtuturo sa mga nais lumahok. Bukod sa training, libre rin ang mga kagamitan at merienda ng mga bata. Sa Batanes, binili ng provincial government ang mga naaning bawang ng mga magsasaka sa Itbayat na pumasa sa quality standards. Karamihan sa mga produktong bawang sa Itbayat ay mula sa organic farming. Aabot naman sa 100 ang garlic farmer sa lalawigan. Partikular sa Itbayat Island, 4.2 million pesos ang inilang pondo ng lalawigan ngayong 2024 para mabili ang mga aning bawang ng mga magsasaka. Inilunsad ng Bureau of Internal Revenue ang kampanya para sa mas mabilis at hassle-free na pagbabayad ng buwis. Pinasimple raw ang proseso at papeles para sa micro, small, medium at large taxpayers. Sa EOPT Act, tinanggal na ang 500 pesos na annual registration fee. Binigyang diin ang file anywhere sa online transaction at tax refund para sa mga entitled. Maaari naman daw sumangguni sa BIR kung may katanungan hinggil sa pagbabayad ng tamang buwis. Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Let's party na mga kapuso sa San Carlos City, Pangasinan dahil ang mga cast ng asawa ko starring Jasmine Curtis Smith, Joem Bascon, Lizelle Lopez, Luis Sontiveros, Kim De Leon at Bruce Rowland makikisaya sa Kapuso Mall Show sa San Carlos Town Center with Kapuso host Hailey Dizon. Ngayong araw na po yan, Friday, kaya habol na mga kapuso. Mag-stay sa bahay. Tapos, yun, matulog. Pag umaga, uminom ka ng kape, ganun, sarap. Magkape ka. Maligo sa ulan. Ano lang, umuwi lang. Yung mainit dito, hindi ka maka-high blood, pwede. Yun lang. Pagsuot ng sweater, masarap matulog maghapon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa Dagupan City dahil sa issue ng nakawan ng isda sa Magsaysay Fish Market, pagkakaroon ng ID ng mga kargador, hiling ng mga negosyante. Narito ang report. Mahigit 200 kargador ang nagtatrabaho sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ibang nakaschedule sa umaga at iba rin sa gabi. Hiling ng mga negosyante, sana may ID ang mga kargador. Para makilala ng mga yung nagpapakarga kung sino yung taong pinag-aanuhan nila. Para hindi mawala yung karga nila, oo. Ilang negosyante na raw ang dumulog sa barangay hall dahil nanakawan ng isda. At dahil sa kawalan ng ID, hindi nila mahanap pa ang kargador. Actually, hindi pa na-release yung ID nila. Hanggat ngayon, ginagawa namin, kung may problem, dito pa rin sa barangay. Kaya kung may gumawa ng kalukuhan dyan, naayos din namin. Ang Barangay Uno Council ang dating nagpoproseso at nag-aayos ng ID ng mga kargador. Pero ni-request ng Magsaysay Porters Association na sila nang mag-asikaso nito. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naiimprentang ID ng mga kargador. Hinahanap nila yung mga ID para kung sakali nawalan sila ng isda, ng mga pinamili, meron talagang ma-identify na kargador. Para maiwasan ang nakawan sa Magsaysay Fish Market na umani nagiging modus ng ilang kargador, may mga nakabantay na tanod ng barangay sa lugar. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Natabunan na ng makapal na water hyacinth ang ilog na sakop ng Barangay Salay sa Bangaldan, Pangasinan. Wala naman daw ito noong tag-init pero napakabilis dumami nang maranasan ang sunod-sunod na pag-ulan. Problema raw ito sa mga residente lalo na kung hindi malinisan. Dahil hindi umaagos ang tubig, mas nagiging mabaho raw ang tubig sa ilog. Meron naman daw isasagawang simultaneous clean-up drive ang lahat ng mga apektadong barangay. Sa ibang balita, produktong pastillas ng mga taga-Kalasyaw, Pangasinan nakararating na rin sa ibang probinsya sa bansa. Tutukan sa report.
Wala na raw oras para makipagmarites ang ilang kababaihan sa barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan dahil abala sila sa paggawa ng matamis at masarap na pastillas na paboritong panghimagas ng marami. Ang kita kada araw umaabot sa 300 hanggang 500 pesos depende sa bilis sa trabaho. Malaking bagay sa mga kuwan namin dito, mga kababayan namin na nakakatulong kahit may mga anak, may mga pamilya nag-aaral, malaking tulong sa kanila. 2020, pandemic season nang magsimula sa negosyong pastillas ang pamilya Barberan. Nagsimula raw sila sa kakaunting produksyon ng pastillas hanggang sa lumaki at lumawak ang kanilang negosyo. Simple lang ang sangkap sa paggawa ng pastillas, gaya ng buttermilk powder, asukal, pampalapot, kinayod na buko at liquid flavorings tulad ng ube at strawberry. Natikman namin sa Calasiao yung pastillas, tapos naisipan namin gumawa na lang kasi alam namin na masarap ito tapos milky. Bago ang tagumpay sa pagnenegosyo ng pastillas, humarap din sa iba't ibang pagsubok ang pamilya Barberan, kaya may payo sila sa mga nagsisimulang magtayo ng negosyo. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga dito sa pag-business na to. So marami din talagang nagtatry din po na mag-business. So yun lang po may papayo ko sa. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Giant paella a la Cordillera ibinida sa Farmers Month celebration sa Baguio City. Halina't matakam sa report ni Joan Punsoy. Ibinida ng Department of Agriculture ang Giant Paella a la Cordillera sa pagtatapos ng Farmers Month celebration sa rehiyon. Tampok sa Giant Paella ang heirloom rice mula sa Apayao, pinunag o blood meat sausage ng Kalinga, kiniing o smoked meat ng Mountain Province, longganisa ng Abra at mga gulay ng Benguet. 26 na national at international chefs ang nagtulong-tulong para maluto ang putahe. And for me, parang paella kasi medyo malapit sa Cordillera dahil malapit siya sa sistema natin pagwawat-wat, di ba? Parang it feels like a Kanyao today. Layon ng mga programang ganito na matulungan ang mga magsasaka na may diretso ang kanilang produkto sa mga restaurant na hindi nadadaan sa middlemen. Sa pamamagitan nito, mas malaki ang kikitain ng mga magsasaka. Meaning we will continue to bring chefs and restaurateurs up to the Cordillera so that they can understand the situation of the farmers. No? At saka yung sabi ko kanina, pagka yung conversation maumpisahan lang between the farmer and the food service industry, lalawak yung knowledge eh. Kakasya raw ang 1,500 individual na kakain sa Giant Paella na kuhang-kuha ang Cordilleran flavor ayon sa ilang nakatikim. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na magiging available sa publiko ang heirloom rice. Maglalagay rin daw ng mga cold chain facilities sa mga probinsya para masiguro ang supply nito sa merkado. Hinikayat din ang mga magsasaka na patuloy na magtanim ng mga dekalidad na produkto. Yung mga cargos yun na 20-tonner capacity na tram lines can carry the rice po, heirloom rice, up to the road. And doon po lalagay tayo ng parang post-harvest equipment. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ma'am, mas maganda yung mag-inom. Papalipas oras mo. Bruh. Kumain po ng lugaw para pangpainit ng tiyan. Umaga, ganyan. Kung tanghali, pwede pong kumain ng ng mga sabaw, tinula, ganyan. Mag-inom. Bakit naman? Parang tanggal yung mga problema. Noodles. Bakit noodles? Kasi po masarap pag tag-ulan po, lalo na po mainit po siya. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV,
Local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.